Hindi pala totoong nasagip ng mga otoridad ang 14 anyos na estudyante ng British School, Manila na dinukot noong nakaraang buwan. Dahil sa kasinungalingang ito, sinibak agad sa pwesto ang pinuno ng PNP Anti-Kidnapping Group matapos mabunyag ang peke nilang accomplishment. Pero ano nga ba ang totoong nangyari? Have a good day everyone, Duterte diehard defenders. Mga ka-defenders, mukhang back to normal na naman ang bansa natin sa paglaganap ng mga krimen. Gaya na lang na nangyari sa isang Chinese student na kinidnap nung nakaraang linggo lang. Kung hindi pa binulgar ni Maharlika na may nangyari ng kidnapping, hindi magiging aware ang mga taong bayan na may mga ganyan na naman palang klaseng krimen kasi kung news blackout na naman, mas marami ang magiging biktima ang mga kriminal sa mga ganyang klaseng kasamaan. Pero sa aking palagay mga ka-defenders, malamang matagal nang nangyayari yan ang problema. Lang news blackout. Kaya wala kahit na anong maibabalita na ganyang klaseng kagaguhan ng mga kriminal sayang nakarating. Lang talaga kay Maharlika ang balita. Kaya ngayon naging aware na ang mga tao, lalo na ang mga mayayamang may mga anak na nag-aaral. Kasi syempre kung walang Maharlika, magiging kampante lang ang mga magulang. Kaya pasalamat pa din talaga tayo na kahit papaano ay naging aware. Ang taong bayan na may nangyayari palang ganyan, hindi lang pala simpleng krimen na naka-align sa droga ang pinoproblema natin at pati pala yung ganyang krimen. Kaya pasalamat talaga tayo. Kay Maharlika, dahil sa paglalahad niya ay malaking sampal yun sa gobyerno sa sinasabi nilang bumaba ang krimen kumpara sa panahon PRRD at wala daw gaano droga. Pero kung ang mga taong bayan naman ang magkikwento kung kumusta ng droga sa lugar nila lahat naman sinasabi na nagbalikan. Na naman sa lugar nila, wala yata akong napanood na mga interview na nagsasabi na wala na sa lugar nila. Halos lahat ng napanood ko sinasabi na nagbalikan. Kaya ang buong akala ko, droga at mga naka-align sa droga lang na krimen ang kinakaharap natin yung pala. Mas malala pa. Tapos ang nakakatawa nung sinasabi nila na na-rescue daw nila ang bata ayon sa mga sinabi ni SLG. Pero doon pa lang sa mga sinabi niya may doubt na ako kasi kung talagang na-rescue nila bakit wala man ang encounter o may nahuli man lang na suspect. At pagdating nga ng ilang araw, lumabas nga sa investigasyon ng CIDJ na hindi naman pala talaga na-rescue ang bata kundi iniwan lang kung saan siya nakuha. Kaya malamang sa malamang ay nagbayad ng ransom ang pamilya. Ngayon sinibak nila sa pwesto ang chief ng AKG pero kahit naman gawin nilang lahat at tanggalin man silang lahat ng AKG, di na maibabalik ang daliri ng bata. Dapat pati ang SILG mag-resign, isipin mo secretary, at sa'yo mismo nanggaling ang lahat ng statement na na-rescue ang bata. Tapos hindi pa naman pala verified naglabas ka ng ganong statement Dapat managot din siya sa mga sinabi niya, maging accountable dapat siya sa mga statement niya. Lalo na head siya ng isang ahensya. Tapos sasabihin connected sa Pogo Sinabi na nga ni Ma'am Teresita, ang C, na hindi sila nakikinabang sa Pogo. Tapos kung sino-sino na naman ang tinuturo na gumawa, na hindi din naman verified. Kasi kung talagang kilala na nila ang may kagagawan dapat sila mismo, naka-rescue sa bata at hindi na iniwan kung saan-saan. Kaya mas nakakatakot na ngayon kasi back to normal days na naman ang mga kriminal dahil sa kawalan ng direktiba ang gobyerno upang labanan ang kahit na anong krimen. Maraming salamat Duterte diehard defenders. Peace and God bless.